Okay? Check po natin to, yung part 2, ano? Another approach po dyan kung paano po tayo mag-change color po ng shapes ay punta po tayo dito. Then next to that, mapapansin mo, nandito na yung fill color niya, nandito rin po yung stroke color niya. So you can change here. Yan, pwede mong palitan yan. Then pwede mong dagdagan yan ng stroke. Pati yung size niya, pwede mong laruin. Nandito rin po yung mga additional properties, pwede mong i-tweak po yan. Another thing is, paano mapalitan yung color yan is through overlay. Punta ka po dito sa effects, and then punta ka po ng overlay. Mag-overlay po yung kulay. Ibig sabihin, yung kulay niya po, guys, ay umibabaw lang po doon sa original color niya. So, you can change here. Ayan. Another thing is that pwede kang pumunta ng gradient. Kung gusto mong gradient, yan, uibabaw po yung gradient dito. Make sure na kailangan matweak mo rin ito. Nandito yung mga additional properties niya po. Pwede nyo pong matweak po yung angle, yung scale, yan, etc. And then you can change also the gradient. Yan. So dito, pwede mong i-double click dito, and then pwede mong matweak po yung color na gusto mo. Ayan, cancel, close, cancel. Yan, pag gusto mong i-cancel yung selection. Another thing, pag gusto mong mag-move ng object po natin, ay click po natin ito and then drag. Directly sa canvas. Ito po canvas. Anyway pala, pag sa Photoshop ay sa loob lang po tayo ng canvas magtatrabaho. Pag lumampas na po tayo dyan, hindi na tayo makikita. Pero nandyan pa rin naman siya. Ang visible lang sa output po natin ay nasa inside ng canvas. Okay? Like for example, pag naka-uncheck po yung auto select, magse-select ka po ng object mo, ay hindi ka mapag-select directly sa yung canvas. Bagkus, dito ka po sa layer. Select mo dito and then, yun. Saka mo lang siya may move. So, kahit anong gawin mo dito, hindi mo siya ma-select. Ayan. Click mo lang dito and then dito. Ayan. Then, auto-select. Paano naman tayo mag-duplicate? Naka-check na po yung auto-select para makapag-select po ako dito. Hold, Alt, drag. Ayan. Hold, Alt, drag lang po yan. The same time, another thing para ma-duplicate, click mo dito and drag mo sa basurahan. Okay? Pangalawa na yan. Okay, una, alt, drag. Tapos ito, click, drag. Another thing, yung pangatlo, Control J. Yun o, magka-copy uli siya. Pansin mo, ito yun. Yun. Iibabaw siya sa layer. Ayan. Diba? Paano tayo mag-select? Change ko lang yung color ha. Click ko to, then double click ko dito. Ayan. Para ma-identify natin. So, iba-ibang kulay na sila ngayon. Another thing, pagka-click mo dito, may lalabas dito, pwede mo i-click dito para magaya yung kulay niya. Yun o, gagayahin niya yan. Okay, pero hindi ko gagayahin kasi iba-ibang kulay. Ayan, and then dito, paano tayo mag-select? Yung ginagawa natin na traditional click-drag. Pero may mga scenario din na ayaw nating masama yun nandito. Pwedeng dito, click, hold shift, click. Dito yan. Pag dito naman, pag meron kang sineselect, click mo dito, hold control. Ayan, kung may laktaw. Kung walang laktaw, click mo dito, hold shift, and then click. Okay, maliwanag yan. And then pwede mo nang ma-move yan. To group, control G. So, naka-group na sila. So, paano mag-change ng color kapag nakapag-control G ka? So, kailangan, i-tweak mo po ito. Yan. And then, may lalabas po dyan ng mga sub-layer po. Okay? Identify mo po yung shapes mo and then tsaka mo double-click. Ayan. Tsaka ka makapag-change ng color. Next. To ungroup po is Control-Shift-G. Yun. Ma-ungroup na po sila. Ayan. Liwanag po yan. Ano? Ayan. Paano naman tayo mag-transform ng object po natin? Okay? Pag-transform tayo ng object natin, hold space para ma-fun. Click mo yon, Control-T to transform. Pagka-Control-T to transform mo, lalabas po dyan yung mode of transformation. Click mo dito and then hold-click, drag mo siya in para palitin. To confirm, check, or enter. Another thing, to undo, Control-Alt-Z. Okay, babalik siya sa dati. To redo, Control-Shift-Z. Undo ko ulit. Control-T to transform, lalabas yung mode of transformation. Mapapansin mo, pag in-scale up mo siya, in-scale down mo siya, not deform. Ngayon, para ma-avoid mo po yung deformation po ng kanyang pong object, is kailangan naka-hold yung shift. Ayan. Pag naka-hold yung shift, and then enter. Kung ano siya nung pinalit mo siya,
Okay? Ganun din po siya nung pinalaki mo siya. Hindi po naaapektuhan po yung aspect ratio. Okay? Another thing, control to transform, to rotate. Yan. Hanapin mo lang po yun, itapat mo lang yung cursor dito, and then you can rotate. And then confirm. Another transformation, to flip, control to transform, to mirror, right click, flip, horizontal. Then cancel. Okay? So, okay na po tayo dyan. Another thing, control to transform, right click mo, marami pa pong transform na pwede po natin siyang magamit. Yan. Magagamit po natin yan mamaya pag sa manipulation na po. Okay? Meron po tayo ditong warp. Yung nasa gitna po is cancel. Kung ayaw mo po yung transformation na ginawa mo ganito, and then ayaw mo, kakancel mo lang. Ayan. Babalik sa dati. Okay? Another thing is, select mo yung object mo, control to transform, may makikita tayo ditong warp. Pagka-click mo dito, pwede mong i-warp po yung shapes mo. Ito yung ginagamit ko pag gagawa ako ng wave na background design. Okay, cancel. Alright. So, select ko po sila lahat. Click dito, hold shift, pinakadulo, and then delete sa keyboard. Pwede rin po yan. Another thing, click mo, drag mo dito sa basurahan. Another thing, sa visibility naman, click mo to, masasay mo, may visibility option. Nag-hide siya, pero nandito siya. Naka-hide lang. I-toggle switch on mo ulit, makikita mo siya. To lock, click mo lang dito. Ayan. Ayan, hindi na yung gagalaw. Click mo dito, click mo rin to unlock. Okay, so maliwanag na po tayo dito. Select ko po yan lahat and then delete. Okay, make a blank layer. Yan. So, ikakat ko na mo uli para mas hindi siya masyadong mahaba.